Makikita niyo ang OA side of me for today's video. Pero hindi pa yan yun, huwag kayo excited. Naglagay ako ng arm sleeve dahil magpapatid ako kay Jowa sa labas. Sanang nakamotor. Hindi pa kasi nakarecover itong braso kong nasunog nung nag-beach kami. Tutong pa rin nga siya hanggang ngayon. O baka naman hindi ko lang matandaan, ito talaga ang kulay ng braso ko. Para nga hindi na madagdagan ang pangingitim ng braso ko ay lalagyan ko na lang ng cover. Lumabas nga ako ng bahay dahil nakaschedule kami ng 3rd HPV vaccine. At ito na nga ang mga mukha ng takot sa turok. Nanlamig lang naman at nagpawis ang mga kamay ko sa kaba. Diba ang OA lang? Kung ibang turok nga lang ito ay pwede pa eh. Binala ko na nga wag nang magpa 3rd dose pero sayang. OA naman ako sa sarili ko pero wala akong magagawa. At sa amin tatlo nga, itong co-teacher ko na ito, ang pinaka-nonchalant. Nakakala mo yung napakakalmado pero siya ang nagpauli sa aming apat dahil takot din nga. Pagkabalik namin sa school ay naghanap na ako ng malunggay sa likod. At bala ko magbulang lang kinabukasan dahil maraming uwing okra si Jowa. Binalot ko na lang sa Manila paper dahil wala akong dalang lagayan. Hindi na rin ako nagtagal sa school at umuwi na dahil lunchtime na. Sa bahay na ako kakain para makatipid. Medyo sumakit na nga ang ulo ko sa mga oras na yan dahil bukod sa gutom ay ang init din sa labas. Pero gaano man tayo kagutom ay uunahin at uunahin pa rin ang kape. Ilalagay ko na rin ang link ng Frother kung saan ko ito nabili at baka magustuhan nyo rin. Bukod sa na-memorize nyo na ang mga kinakain ko, ginagawa ko, pati ka sulok-sulukan ng bahay ko ay mukhang ma-memorize nyo rin. Dahil bahay vlogs na lang talaga lagi ko may upload. Ngayon, bukas at magpakailanman ang bahay vlogs ni Nanay Guro kaya sana wag kayong mananawa. Dahil hindi ko ito pagsasawaang gawin. Pasado 12:00 na kaya kakain na tayo ng tanghalian. Naghipon ako kahapon kaya ngayon ay magdadaing at itlog naman. Hindi pwedeng araw-araw ay masarap. Bukod sa literal na hahibla rin ka, ay tataas din ang dugo mo kapag wala ka ng pambili. Hindi ko naman pinapangarap na araw-araw ay masarap ang aking kinakain dahil maaga tayo aakyat sa langit nun. Tapos na palang kumain ng 2 kong mga anak kaya solo ako sa mga oras na yan. Hindi din naman mahilig sa kanin ng 2 yon. Kung ibibili ko nga sila ng 3 supot ng biskwit, kaya nilang ubusin yun sa loob lang ng 12 hours. Umaabot nga ng 2 linggo sa amin ng 5 kilos ng bigas nung kami lang 3 ang naiwan dito sa bahay. Akala ko nakakatipid na ako pero hindi pala dahil binabawi din naman nila sa ibang pagkain. Kaya hindi ko na sila ibinili ng mga pangmeryenda nila para kakain talaga sila ng kanin. Pero itong bunso ko na mayaman ang tingin sa akin na hindi pwede sa kanya. Kapag naman nagmatigas ako at hindi ko sila ibinili ng pangmeryenda ay nako-question pati ang pagiging nanay ko. Ngayon pa lang ay napapaisip na ako kung papaano kaya itong bunso ko paglaki niya. Medyo kaugali ko nga talaga itong batang ito. Maraming rason at may katigasan ng ulo. Pero sa awa ng Diyos lumaki naman yata ako na medyo okay lang. So magiging okay din siguro ang future nitong anak ko pagdating ng araw.